Network Entertainment. Wackity-doo! It is I, Andrew Bernardo, joined by Aldo Cuervo and Alexia Tabafunda. Smackity-dee-dee. Sorry. Hey, may bago na tayo t-shirts, guys. Smackity-DB, pare. Off the cuff remark lang yun. We're at our episode again. Yung isang fun fan mailbag, guys. Wala lang intro. Fun fan mailbag. Music edition. K-pop answers encouraged. Hit the OBB! Ako, sobrang bagay nitong mailbag natin kasi nandito si Alexia Tabafunda, who is What's up, my man? bassist ng Odd Job. Drummer. Kasi nakakatawa like ang unique First time kong may kilala ka bang ibang band na gano'n na started out as 3 members tapos naging 4. Ano? Red Velvet. Red Velvet. Wait, 3 lang sila? 4 lang sila. Tapos sumingit si Joy. Actually, di ko alam. Hot beat. Zimsalabim! Kama pa, sinabi ni Zian, nag-Chris Aquino lang siya Si Wendy nag-Chris Aquino real quick. Sobrang nasira yung kanta. Si Zimsalabim. Oo. So, let's start with the first question by Ray. Uy, kasama natin si Aldo ba? Si Aldo! Oh. The man with the plan! The man with... Mr. Curly Hair Surprise? Di ba yun yung nickname mo, Aldo? Could be from now on. With the pants that bring out the ants, pare. Okay. First question by That's So Raven sa Jonah. Top 3 emo songs. I'll start it off kasi ako dito si Incel Supreme Ikaw si Mr. Emo So a classic one na never sobrang alam ng lahat, even non-emo fans. Say Your Sins, 7 Years, the acoustic or the band version. 7 years. 7 years. 7 years. Yan ba yung Gen Z thing ngayon, yung 6-7 or younger? I think lagpas na tayo sa 6-7. Gen Alpha na yun. Alpha. I mean, hindi na ata siya ganun kauso ngayon. So, next favorite song ko is Lemon Meringue Thai ng Dance Gavin Dance. Downtown Battle Mountain 2, pare. Ay, Downtown Battle Mountain 1. Dude, goddamn, dude. Sobrang problematic ng vocalist na yun. Pero, which one? So, unang vocalist nila si Johnny Craig. Tapos pinalitan siya ni Trevor. Basta Trevor yung name niya. Patapos doon si Tillian Pearson. Oo. Tapos yung new vocalist Secret nila. Travis. Hindi, ang new vocalist nila, yung basista nila. siya yung nag-take over ng vocal duties. So yun, dude, kasi ginawa nilang R&B. Si DGD, no? Oh, dude, sobrang galing. And last one, ito yung mga mahabang names Ano yun? Actually, hindi. Ang pangalan ng band, Alex is on Fire. Tapos ang pangalan, Young Cardinals, pare. Tapos yung music video, pare, pumunta lang sila sa Niagara Falls. Tapos tumugtog sila sa barko. Sobrang wild lang yan. Parang siyang performance video. Gago, dude, pero sobrang, may mga bearded Canadians lang na nagmamosh pit dun sa Niagara Falls sa isang boat. Gago, ganda. Ganda ng... Parang masasabi na isang kanta yung emo. I think it's hindi lang whiny vocals na parang yan na yung naging stereotype ng emo. I think emotional yung lyrics. I think that's what... Like, Suicide Boys? Alam mo, sa totoo lang, G.O.A. Oh, diba? Dude, pwede. Ang Suicide Boys, emo sila Horrorcore. Horrorcore. May spinoff ko yung I'm the king of self-doubt, but I'll never know, pare. FTP, pare. Ganda. Fuck the population. Mga 666 lunatics, pare. SURCIDE. Scarecrow creeping with Uzi. If I don't let my demons out to breathe. Tangina, pare. Lucifer put those crosses at my feet. Fucking that bitch on a yoga stance. Hindi ko alam kasi kung emo ang yung mga gusto. Hindi ka mahilig sa emo music. Mas pop-punk ako pagdating sa ganun. I think that's close enough. Sige. So hindi to necessarily emo, pero yung mga gusto ko mga pop-punk songs tayo na Check Yes Juliet, mga ganun ba? Check Yes Ju, I'll be tossing cocks at your window. Parang yun yung a peek into the life of an American teenager. Oh nga Run, rebellious baby, American teenager. Would you say one-hit wonder sila? Hindi naman. Hindi, may sila, Heaven Can Wait, meron sila Skyway. Heaven Can Wait. Skyway Avenue. Yung Skyway, pero yung Heaven Can Wait. Hindi ko yung Skyway Avenue. I think you're younger than me, so I think that was my last
Talaga ba? foray into new bands. Okay. Like, sobrang ayoko na yung mga Jack's Mannequin era. Hindi ko mahilig sa Dark Blue! That song fucking sucks, dude. Okay. Ano pa ba? So, yun. Pagdating sa pop rock, yan, kasama ang Check Yes Juliet. Pero hindi kasi siya ganun ka-emotional eh. Kung bibigyan ako ng emotion, so siguro yung mga tipong Black Parade ganun. Ay, diba? ano yung Black Parade? Yan, pangalawa mo yan. Okay lang. Actually, kung emo, hindi ko talaga, hindi ko gamay eh. Kasi nakikinig ng emo lahat ng tao dati, nakikinig ako na Stadium Arcadium eh. Hump the bump. Oh no! Oh no! Bakit nandun si Paul Bearer bigla? What you do with my Undertaker? Tapos Si Paul Bearer. Tapos face down. Okay yun. Okay yung face down. Like yung music video, ginugulpi lang Oo. yung significant other niya. That's not, pero may, like, goddamn. Masyado kayo naging in your face about that fucking song. Ikaw, Aldo. Mga emo songs na gusto mo. Kasi si Aldo si Mr. Surprising Taste in Music eh. Oo. Sobrang Isang beses. random. Isang Yung beses. Girl of Empanadas yung gusto niya eh. Girl from Ipanema. Minsan may ganun siya. Mahilig lang siya makinig sa boss. Tapos bigla siyang kakanta ng 303. Mga ganun. Sobrang hindi ako Do the Helen Keller and talk with your hips, pare. Shush, That's girl. That's a bar, pare. Let's see. I'm not really that much of a music nerd, especially pag sa emo. But then I do like, let's say, yung I Miss You. Fuck. Ng Blink? Yeah. Hit from all the spiders. May nagsabi ng Nag-ramp up kayo pareho para gawin yun. catching things, meaning they're insides. Insides. Tom DeLonge. Tom DeLonge, it's insides. Tapos dinura niya yung peanut butter na Insides. head from all the spiders. Di ba hindi ganun kaganda yung kanta kung di niya na mispronounce? Where are you? And I'm so... Di ko nga magawa eh. Parang kung may kausap kang Japanese guy, tapos racist rin yung accent mo ng Pinoy. Naalala ko dati pag kinakausap ko si Yuki in Tagalog. Nagigets niya naman pag nag-speak ako straight eh. Pero kailangan ko minsan na, doon tayo pupunta. Bakit ganon? Doon tayo pupunta. Minimirror lang natin isa't isa eh. Parang may kausap ko yung kaibigan ko si P.D. Pablo. Tapos kailangan ko mag-black accent eh. P.D. Pablo. Si P.D. Pablo. Yung kumanta na Freakily. Freakily. Kasama kami ni Hurricane Chris, pare. Pabalik kami sa 2007s, pare. Ano pa ba? Miss You. Yung gusto ko yung Mama from My Cam. Yung parang may anti-war Mama, song. we all gonna die. Yan yung hidden track eh. Which is, sobrang weird yun ng kanta nun. But I fuck with that song. Yeah, I fuck with emo. And Ano ba? Dashboard Vindicated. Vindicated, I am selfish. Nahulog yung girlfriend ko sa train. Di ba yan yung, Spider-Man yan 2? Yung Vindicated? Spider-Man 2 siya pero hindi yata. Hindi, iniisip ko yung Sabi niya, hawak niya yung power of the sun. Ano yung isang theme song ng Spider-Man? Hero. Hero yan. Yun yung una. Sa one yan. Vindicated sa 2. Oo. Sabi ni Joey Diaz, you have to get through us before you get to him. Yeah, counted but... Sabi ng mga bata, we'll keep your secret. Sabi ng isang matanda, he's just a kid. Yung buong scene lang na yun. Yung kinakanta ng Dashboard. Wait, counted ba to? Like an extra. Yung Put Me Back Together by Weezer. Weezer's not really an emo. I think but then they sa say emotional as a musician. Pinkerton daw was their emo album. I mean, depende kasi if how you describe kung ano ang emo eh. Kung lyrical spoken like a true Pinkerton fan, by the way. Man, shut up. Hindi, pero baka, pwede. Diba? So, next question by Naj Sipon. Siplon. Favorite wrestling themes. Shit, ang hirap. Feeling ko pa unahin natin si Aldo. Aldo, kasi... Yung I'm just a sexy boy. Sexy boy. Si Shawn Michaels yung kumanta. Tapos si Luna Vachon ata yung Shawn! Si Sensational Sherry. Si Sensational Sherry. Ba't lagi mo sila yung mix-up? Kasi... Sino ba si Luna Vachon ulit? Kay Bam Bam Bigelow. Okay. Luna Vachon, yung mga top 3, Sensational Sherry, tapos yung kay Macho, si Sonny. Hindi. Si Mr. Lizzlebet. Mr. Lizzlebet. Si Sonny kay Sean din na. Kay Sean, naging valet ni siya. Okay.
Ako favorite wrestling team ko, Medal, pare. Kurt Angle. Tapos magre-repeat siya 3 beses sa simula. Kasi ibig sabihin nun, straps down Kurt Angle yung pumasok. Pare, he means business na. The wrestling machine. Yung, nakita mo yung binuhat niya si Fabulous Moolah ba yun? O si... Dude, yung in-angle slam niya na sobrang... Like, alam mo yung may deal? Yung in-angle lock niya sa Sensational Sherry. Alam mo yung natatawa pati kasi kinanta ni Kurt Angle yung sexy Kurt. The angle slam make you tap out. Tapos sobrang pilit. Tapos tawa ako ng tawa. Tapos biglang in-angle lock niya si Sensation. Hoy pare! Tama na. Kurt, bakit? Akala ko nagpapatawa lang. Okay! That's naging seryoso. Ako naman, classic. Dali. Sobrang dali. Glass Shatters. Glass Shatters. Stone Cold. Strap up! Yung version yung heel na siya. Kaya naman nagkape. Wala that you will. Strap up! I'll give you a little bit of the pain and the rain. I know it's only just beginning. Yan yung heel na siya eh. Tapos yung Titantron. Tapos gano'n na siya. Nakatingin lang siya sa'yo ng matagal eh. Okay. Matic basag eh. Dude, sobrang... I always peg for the game. Dude! Isa rin yun. Isa rin na maganda. Yung Like spit. Motorhead pare. Meron siyang isang version na ginawa ng drowning pool. Na maangas din. Maangas din. Tapos, ayoko yung King of Kings. Bow down to Biscuit. To the King. I am the King of Kings. May, ako lang ba yung nagsabi nito? Lahat ng mga wrestlers, mukha silang pwedeng kantayin yung kanta nila. I think lahat tayo at some point na parang, tayo nang galing kumanta ng Triple H. Akala ko si Triple H. Okay, bata tayo. Si Big Show. Si Big Show. Well, it's the Big Show. Galing ni Big Show kumanta. Akala ko talaga si Triple H yung kumanta ng putang ilang The Game. Pati yung kay Batista. I walk for mountains. Yun medyo iba yung itsura niya kasi sa boses eh. Sige. Pero yeah, may mga wrestlers talaga na. Okay. Next question by Justin Herasmio. Gabdagul. Dapat ba nag-stick na lang si Jimmy Bondoc as singer kaysa lawyer? Ha 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 ha. Ano yung ba yung kanta ni Jimmy Bondoc? Let Me Be The One? Paris? Or iba yun? Di ba si Paulo Santos? Si Paulo Santos pala. Ikaw ba? Alam mo, like, banger yung Let Me Be The One. Dapat gumawa pa siya ng hits. May hit lang siya eh. Ano nga ba? Let me be the one to defend bato. Dun sa ICC, yeah. Saan? Let the man do what he wants. Makikita naman natin yung results eh. Yeah. Yun eh. We're just gonna have to say he's not the Pasha at idol si Robin. Saying dun sa Hague one last time. Testament siya to how creatives can change course into anything later on eh. Parang, pwede ba na tayo mag-lawyer? Mga artista pwede maging ano. Hindi naman siya good result. I mean, hindi siya... Naging bombero yung Beanie. Time for a career change. Diba? Next question. James Brian C. Delgado. Para sa'yo, ano yung top 3 classical music composers or songs mo? Ako si Beethoven, si Van Damme, tas si Van Damme. Tas si Michelangelo. Kaya classical music composer. Si Van Damme. One of a kind! Hey! Yun diba? Modest to the top. Modest at the top. So ito, may nakita akong meme yung... Hindi mo sinagot yung question eh. Beethoven lang yung alam kong classical. Like, sino pa ba? Hindi ka lang ng Amadeus. Amadeus. Sino yung nagsulat ng Flight of the Bumblebee? Si Kasparov? Si Kasparov? Wait lang. Yung chess player eh. Ba't mo tinanong to? Beethoven, Sobrang wala tayong Mozart. alam. I think you of all people would know. Si ano? Yung mga classical. Si Rock Me Amadeus. Yung gusto ko yung Sino gumawa nun? Ako rin, yung... Saludo ako sa'yo. Yung Dance of the Sugar Plum Fairy. Yan, ganda yan. Sobrang decent na. Top 3 eh. Ito. Wala akong alam sa classical. Ito, wala akong alam. Pero sasabihin ko na rin in case na alam nyo. By Real Barte. Top 3 pambatang kanta ni Freddie Aguilar. Alam ko lang, Anak.
Tas yung napakasakit, Kuya Eddie. Sabi ko mo, ano? Check ko. Ako, di ako Freddie Aguilar fan eh. Di ako folk music fan eh. Yung isa niyang kantang, anak. Yeah, yun lang. Anak ng iba. Sorry, Real Barte. Hindi kami... Alvin, ganda nito. Ivan Jarabi. Top 3 non-skippable albums, any genre. Meron ako nito eh. Sino gusto mauna? Ako meron ako isa. Isa muna. Isa muna tayo. Or majority, maganda. Meron, like, pinakinggan ko recently. Songs about Jane, pare. Songs about Jane ng Maroon 5. Hindi ako Maroon 5, man. Hindi mo kailangan maging Maroon 5 fan para ma-appreciate. Ito ba yung, ito ba yung di pa sila tamad? Oo. May nagsabing naging tamad na daw sila. Parang pwede natin gawin tong album na to. Never natin gawin. Nakita ko. Songs about Jane. Ano yung mga nandun sa Songs about Jane? This Love. Ooh, okay, good song. Sunday Morning. That's a good one to have that. She Will Be Loved. Tangina ko nga, medyo banger nga itong fucking album. Tapos yung mga B-side niya, okay din eh. The Sun. Yun yung mga pangalan ng Shiver. Marami magandang kanta dun. Kasi pinakinggan namin siya recently. Like, sino ba kasama ko? Sina Eman, si Isa. Sa Bangkok pinakinggan namin. Tapos parang, gagawang galinganin na natin. Tapos yung mga sumunod na parang, oh no. Diba? Oh no! Gawa natin yung lumang meme. May Mike P.A.P. lang, tapos hawak niyo mga ibang albums ng Maroon 5. Oh no! Ito sorry. Okay sa akin yung moves like Jagger. Okay. Dala kasi galing ni Freddie Aguilar, si Christina Aguilera. Si Freddie Aguilera? You wanna know, anak? You wanna know? Ba't ang bata mo? Gusto kong i-date ka. Siya yun, hindi kami. Hindi kami yun. So, ikaw, Aldo. Non-skip album. Kung wala pa, you can give it to me. Nagbigay na ako ng pop. I guess yung the one I would listen to again and again before was Pinkerton. Pinkerton ang puta! Pero hindi siya, I wouldn't say... Ano ba yung, okay, sabihin mo, anong pinakasikat na kanta sa Pinkerton? Pink Triangle. Pink Triangle. Father, Stepfather. Hindi, album yun eh. Ano yung, kanta nyo yung... Pink Triangle? Kanta mo yung... Pink triangle on her sleeve. Hindi yun. Let me know the truth. Tinanong, kahit di nyo alam. Fucking Pinkerton. Ikaw? Ako, sa new metal, System of Down Toxicity, pare. Nandun yung buong album? Dude, nandun yung Toxicity. Nandun yung Aerials. Nandun yung Chop Suey. Nandun yung ATWA. Na ginamit ni Bam Margera sa Tony Hawk's Pro Skater 4, pare. Psycho, Cocaine Crazy, Scientist, na based dun sa isang kanta ng Oemons, Shimmy. Dude, sobrang non-skippable album siya. Tapos, listening that nung grade 6 ako, Prison Song, hindi ko naiintindihan yung parang nag-nursery rhymes lang si Serge eh. Alam mo yan? Di ba hindi naman kasi English yung first language niya? Oh, sinasabi yung, pick neck, knock the whack, pick it up, brown. From this pen, it rolling. Siguro parang same album ba yung with the hindi iba yun. B-side album yun na puro covers and B-side. Ang pangalan, Steal This Album. Yan. Dude, sobrang galing ng System of a Down. No skip. So odd pa. Kasi ito yung naiinis ako eh. Like when I'm listening, hindi ako political guy, hindi ako like matapang. Sobrang tangina fuck you US and about the drug war and politics lang. Pero ako, grade 6 lang ako nun. Ronald Reagan. Oh. Okay. Ano pa? Ako K-pop. Sige, K-pop. Twice, Formula of Love. Fuck. Ito ba yung may Scientist? Scientist, The Feels. Tapos lahat ng B-sides na maganda. Ganda ng The Feels. Cruel, Rewind, Candy, Sugar So Sweet. Candy, Sugar So Sweet. Fila, Fall in Love Again, which is, I think, top tier Twice B-side. Twice never miss, pare. Minsan, pero ano man. Pero sobrang legend. Like, 8 years na sila, dude. Like, kaya, if ever... More than 10 years. Dude, nasa Korea Museum yung fucking light stick nila tabi ng BTS eh. Ikaw, next album. Wala akong alam sa K-pop. Hindi kailangan. Any genre. Any genre? Sumingit lang ako ng isang K-pop para tapos na. Di ako masyado mga album eh. Like you said a while ago, like sobrang random ng mga songs. Oo nga eh, no? Diba? Daddy Yankee. Gasolina.
Ako naman, to quick it up, classic heavy metal tayo. Ito yung first Iron Maiden album ko. It's called Brave New World. So, Lahat din nun. dude, yung Brave New World title track, Out of the Silent Planet, The Mercenary, Infinite Dreams, Caught in the Dream of Mirrors, tas The Wicker Man. Like, again, ito yung nag-introduce sa akin sa Iron Maiden kasi niregalo sa akin ng tito ko na heavy metal fan. So, mula nun, doon na nag-start yung path to inceldom ko ba. Gets. Sobrang, kasi Iron Maiden kasi ang weird niyang banda eh. Like, more nerd metal siya. May mga kanta sila tungkol kay Alexander the Great. Ginawa nilang kanta yung poem, yung Rime of the Ancient Mariner. Sana pa ba? Yun, yung Brave New World, which is yung Huxley book. Nabasa niyo yung... Yeah, okay naman Si Aldo Huxley. Si Aldo Huxley. Yun. Last. Okay, last. I'm blanking. Ito, gusto ko lang na album to. Para sa akin, no skip. Kasi pag pinapakinggan ko siya, it makes sense eh. Fucking Gym Class Heroes. Damn, dude! As cruel as school children. Alam mo nangyari kay Travis McCoy, pare? Dude, may nakita akong performance niya from last year. Sobrang mukha na siyang lolo. Hindi siya ganun katanda. Oh, dude! Cupid's Chokehold, goddamn. Cupid's Chokehold. Tapos yung kasama niya si Patrick Clothes Stump. Off. Dude, we have to take off dude, clothes off. prime, sobrang Patrick Stump. Dito, kala mo impersonator yung kinuha nila eh. Ganun ka Patrick Stump yung boses. Dalawang Patrick Stump songs yun Yung Cupid's Chokehold. Saka yung Take a look at my boyfriend. Sorry, since hindi pinuno ni Aldo yun sa kanya, lalagay ko na rin. Sobrang, hindi ko alam kung ikaw rin pero sobrang na-enjoy ko Infinity on na eh. Ng Fallout Boy. As in, ako kaya ko siya pakinggan lahat. Kasi nag-start siya Carpal Tunnel. Carpal Tunnel, Thanks for the Memories. Thriller, puta. Ganda. Fuck you. I think Fuck you. mas consistent siya na album dun sa Fuck, yung From Under the Cork Tree. Classic thing, nandun yung mga bangers nila sa From Under the Cork. Totoo naman. Di ba favorite mo yung music video ng Dance Dance? Sobrang hindi. Kasi may part doon na... Si Pete Wentz, nakakuryente. May sumasayaw si Pete Wentz. Tas sobrang cringe yung ginawa niya. Di ba yung... sobrang hindi maangas at all eh. Feeling ko yun yung inspiration talaga ng Shake It music video. Yung Shake. Na Metro Station? Oh, like parang okay, tinan natin tong music video ng Dance. Gawin natin mas baduy. Sobrang solid ng Metro Station. Ginamit sa Minute Maid commercial. Sa Minute Maid commercial. Kasi kailangan mo siyang alugin eh. Okay, ako naman last para matapos na itong question show. A Lamb of God, Ashes of the Awake. Nandun yung Omerta. Omerta? Pero, Code of Silence pare. Tapos, quote pa niya sa umpisa eh. Tapos ano pa ba? Remorses for the Dead. Yun. Another Nail in Your Coffin. Basta magandang album yun. Lamb of God? Lamb of God, pare. Okay. Next album by Michael Gonzalez. Next question by Michael Gonzalez. Can you recommend any up-and-coming band or artist na OPM alternative ang bagsakan? Ano alternative? Hindi kasi ako ano sa... Local masyado. And I mean... I think Dilaw. Napakinggan ko yung Dilaw. Hindi rin kasi ako nakikinig ng bagong music masyado. Hindi, I saw Dilaw open for the Cool Pals. Medyo mabigat sila, surprisingly. Yeah. Okay yung Odd Job. Sakto lang sila. Gusto ko maging Danzig. Si Glenn Danzig. O si John Zandig. Ako, alam mo kasi, wala na rin. Yung wrestler? Sa Jesus! Okay. Jesus! Okay. Ako rin wala akong masyado. Nagustuhan ko yung Cup of Joe, yung kanta nila. Kung gusto mo local bands, ang daming Ako, ito hindi naman up and coming, pero like lahat ng mga pinapakinggan kong local bands, like, yun nga, Sos, Allison. Mga ganun. Pero hindi na sila, at this point, hindi na sila up and Senyas coming. in Spain. Oo nga eh. Walang Sos. Pero, like, nandun pa rin yung music. Feeling ko kaya natin maging vocalist ng Sauce, pare. Mag-audition tayo. Sample nga ng Talking to myself. Diba? That's why I know that it's magic syrup. Nandito ka ba? He does his voices. You'd think he was here. Okay, ito naman by Gary Gar. Parang ako lang makakasagot ito. Sana. Top 3 new metal artist, OPM only. Yung classic. Greyhounds. Like number 1 with the bullet ko, Greyhounds. With their yung Apoy, yung Doble Cara, Your Puppet and Clown. Slapshock number 2, syempre. Agent Orange. Get up. Anino mo. Wake up! You better back up! You better step back! Wake up! Tapos ano pa ba? Yun. Anino mo.
classic. Tapos yung, Keso. Na kina-cover din ng Oemons Live. Ding, 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 ding. ding, ding, ding. If you got the ball pen, then pass it, my friend. Counted ba Dicta license? Medyo, pwede din. Kailan di nyo matitikman, titikman. Yung sinisigaw ni Red tapos hindi ko alam yung kanta. Sinisigaw niya lang. Oo. Okay, ito. Next. Nico Peralta, K-pop. Ito din, di ko alam if legit, if ever, pupunta ng Metallica sa Pinas para mag-concert. Manood ka ba? Di ko alam kasi idol ko yung Metallica pero it's not something, hindi ako mahilig. Ito, hot take. Hindi ako gaano kahilig. Fuck, hindi naman. Like, medyo wild sabihin to. Ang weird kasi sige, sabihin ko na. Mas magandang manood ng concert kung hindi nagigitara yung frontman. Kasi Pag gusto mo nakafocus na siya sa pagganda. tapos pwede siyang mag-theatrics. Gets mo ba? Sinasabi ko. Okay lang. Okay. Kasi may nanonood din akong gigs na nagigitara yung ano. Okay naman siya. Pero kung yun yung nararamdaman mo. Both maangas I think it's just me. Pero with your question, depende sa tickets. Ako, nag-shell out lang ako 20K for Iron Maiden. Ako hindi ako manonood ng Metallica. Okay. Ikaw, Aldo. Master! Wala akong alam sa ano. Di masyadong alam sa music. Ano pinapakinggan mo? Mga rocks nung tumatama sa Actually, steel? more of mga White mga noise. yacht rock, Tito Rock, mga Steely Dan. Hold the line! Love isn't always on time! Yes, you know. Ito, next. Ano yung favorite song nyo from a movie soundtrack? Tayo na ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Vindicated? Hindi! Hero? Dude. Yung si Chad Kroger, tas yung guy from, basta si Joey from Saliva. May part doon na nag-harmonize sila. Medyo mamangas yung part na yun. Okay. And now that the world isn't ending, it's not that I stand. Okay. Okay. Ako, All-Star. All-Star na Smash Mouth. From the hit movie, Mystery Man. Yung bad trip ako, hindi siya nagsimula sa Shrek. Mas attached siya kay Shrek. Oo, kasi medyo iconic din kasi yung Shrek. Pero kung may alternate ako dun, siguro isa ko pang favorite is That Thing You Do, pare. From That Thing You Do. Ginawa specifically for the movie, tas ang catchy lang. Ang nagsulat sa kanya, si Sa Beach Boys, diba? Hindi ba Bowling for Soup? Or, Hindi, sabi mo Fountains of Wayne. Fountains of Wayne? Oo. Or one of those. It sounds like a Fountains of Wayne. It's a triple word name kasi for a band. Oo. Naalala ko. Ikaw? Yung Kavinsky. Yung sa Drive. Night Drive. Call? Night Call. For Drive ba yun? I'm not sure. Was it made for that? Yung I'm giving you a night call to tell you how I feel. Both are good. Pati yung beatbox. Yung beatbot remix. Pati yung Real Human Being. Okay. Next by Carlo Lucky. Laki sa layaw. Laki sa layaw. Ano? Jaya Prox. Ano ang Sunday morning song niya? Sunday morning. Easy. Easy? Like a Sunday morning. Wild More than a feeling. More than a feeling. By Boston. Great. Kasi may okay yung build-up niya. Sa akin, sige, go. Yung paggising mo sa Sunday, may pasok na bukas, putang ina. Sa akin, ano pangalan ng kanta na yun? Ambrosia. Ano yung kanta ng Ambrosia? Sobrang sikat. Piniplay na sa RJ100 commercial. 3 songs in a row. Ano ba yung pangalan ng kanta? Wasak na yung utak ko, guys. Sige. Next one by MJ Mayuga. Which local OPN band group band has the most potential to be globally liked or loved? Include their hits or famous songs. Yung tipong kaya mag-garner ng billion streams worldwide. Asos and Tubero. Feeling ko kasi kailangan kung gusto mo siya worldwide, hindi siya explicitly kailangan maging like English na song. Kasi tayo na nakita ko yung Le Seraphim tsaka gumagawa ng mga TikTok challenges na Pinoy hip-hop yung Alam mo yun, sa akin wala siya Malaysia. Parang ganun. Would you say na may worldwide appeal yung city pop style of Allison? Oo naman. No. Very fun and light to listen to. I think lang Ghost kasi, Fighter nagsimula nun sa akin. yung mahirap lang kasi is, I think ngayon, kung gusto mong sumikat, kailangan viral talaga. Or, yun nga, snackable yung kanta mo. Yung pwede mo siyang ilagay sa Ano? Snackable? Pwede mo siya ilagay sa short videos.
Tama. Kaya wala na yung mga 20-minute guitar solos ng Dream Theater, I guess. Ay. Si Lark de la Cruz, anong live concert na na-attendan nyo ang hindi isipin ng trip yung pakinggan or unusual? Sorry. Live concert na natin. Hindi. Nagustuhan ko Pakinggan or unusual. Nagustuhan ka, pero hindi ko inaasahan magugustuhan ko. Yung Reese lang sa akin concert. Gago! Sobrang lasing ko. Well, lasing tayo nun. Oo. Nahulog ako sa hagdan nun eh. Tapos tinawanan ka ng mga tao. Nadulas ka lang eh. Sinabi ko, maangas pa yun. Sabi ko, hindi. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ang daming nakatingin. Kayo? I went to one sa most. I thought it would just be like a slow night na, hindi naman slow night, pero akala ko mas feels and ethereal, pero nag-mosh bigla. Sa Enamori. Yeah. Like, whoa, people are like... Same. Ako parang nung first time ko na Enamori, hindi ako super aware kung sino siya or ano music niya. Tapos, sobrang solid eh. Sobrang saya. Yun siguro. It's like nag-mosh mga tao. Tapos like, ang bubbly ng music. Kasi ako pag nanonood ako ng live concert or gig, intentional siya eh. Hindi siya parang yung ini-expect kong hindi ko magugustuhan. Kasi bumili akong ticket eh. If that's how I understand yung question mo. So, skip muna tayo sa tatlo kasi it's similar lang sa mga sinabi natin. Ito kay CJ Austria. What are your top 5 Twice songs? Aldo, go. Oh no. Please, you guys go ahead. Sige ako muna. Ito yung forte niyo. Sige. Number 1, I Can't Stop Me. Puro title tracks na ba to? Or with... Pwedeng B-side. Pwedeng lahat na. Sige. Number 2, which is number 2, Alcohol Free. Number 3, Dance the Night Away. Number 4, What is Love. Number 5, Ua. Ua? Very cool. Ayaw mo kasi yung Shut Up Baby. Yung Cheer Up, sakto lang sa akin. Sakto lang. Pero yun yung nagpasikat sa kanila eh. So, yun yung hindi ba Titi? Or mas nauna yung... Same year lumabas ng Cheer Up. Yan yung big. Yan yung big. Okay. Number 1 Twice song ko, Talk That Talk. Good song. Sobrang live. Okay. Hinimatay ka. Oo eh. Talk That Talk. Hirap ah. Hirap no? Kasi dami nilang cut. Hindi kasi iniisip ko rin kung maglalagay. Title tracks na gagawin. Sige. Talk That Talk, TT, Yes or Yes. Ganda rin Yes or Yes. Yung Likey. Likey. Yung sinasabi mo lang kay Red live na, ito yung Likey spots na. na binisit ni Red. Na hindi niya alam na binisit. Hindi niya alam nandun na siya. Tapos, gustong gusto ko yung fucking hirap para kunin yung last spot. But let's bring it back old school. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Ua. Ganun ang Ua eh. Like yung naka-Chicago Bulls jersey. Maganda, like ako, objectively, for me. Objectively, subjective. Okay. Yeah, Likey's a banger. Kahit isang Twice song lang. I like TT. Bet you do, pare. Yeah. Ito, sinabi na natin to kay Nathan eh. So, skip muna natin. Okay. Kay Herrick Narciso Cuevas, anong kanta ang mood setter mo? At anong kanta ang mood changer mo? Puta ina. Kapag pumangit ang mood mo at gusto mo lang ibalik sa magandang mood ulit. Okay. Meron akong, sinabi ko na sa ata sa ito, meron akong playlist pangalan 50-50. As in 50-50 siya. 50% masaya, 50% malungkot. Tapos yung mga kanta niya lang is Kero Kero Bonito tsaka Suicide Boys. Nandun yung Matt Black eh. For na bet na yoga stands. So pag pinlay mo siya in shuffle, hindi mo alam kung makukuha mo masaya or malungkot na kanta. So parang yun yung, I guess yun yung nag-ano ng mood ko. Nagdi-dictate ng mood ko. Pero ako talaga, ang mood setter ko, trampoline ng Kero Kero Bonito. Kasi gusto ko lang good vibes. Ako naman, pag mood setter, nakakatawa to kasi malungkot siyang kanta. I bet everyone knows this. Yung sa kanta ng Yasobi, yung She's the moon on
Yung Racing into the Night. Grabe, dude. Nung nabigyan ako nung una ko napakinggan yun. Sa pandemic pa, pare. O gago kasi ano yung nag-arpeggiate yung Sobrang ganda lang niya. Gago Yasobi. May part talaga na sobrang diretsong bangers after bangers lang. Yun. yun yung time na parang lahat ng mga anime. Gusto ko yun. So, yung putang ina sa Free Ren. Beastars. Oshinoko. Oshinoko. Tangin na lahat nandun lang sila Dude, nakita, sorry, not to gush masyado. Nakita mo yung performance ng Yasobi. Kasama nila yung Twice. Well, yung Misamo. Yung Le Seraphim, Eugenes, Stray Kids. Putang ina, grabe yun. Putang ina. So, tapos, tirato lang sila mga background dancer lang sila. Ay, nakatawa, ginawa nilang challenge yung Yasobi. Yung idol. Tapos hindi nyo alam tungkol sa inyo to? Hindi nyo alam na. Kung gaano ka predatory yung idol business? Ikaw, alam nila yun. Anong kanta yung mood changer? What sets the tone for Aldo? Mga Bobby Caldwell. Ano yung Bobby Caldwell? Kanta yung mga... What do you want to do for love? Mga ganun. What you want Seals to and Croft. do for love? Mga Yacht Rock. Seals and Yacht Rock. Croft as in Summer Breeze makes me feel fine. Banger yun. Ako naman, pag depressed mood, pare, classic, grunge music. Mga acoustic versions ng Nirvana or like... Nirvana from MTV Unplugged. Oh my God, Mga dude. ganun. Or Unplugged din ng Alice in Chains, classic. Tapos yung pampahype up ko naman, dude, weirdly enough. Paborito kong rap group para yung I'm the baddest bitch in this club. Yo, that Joey Valence. Joey Valence and Bray. Ako, I'm gonna rock right kung now. gusto ko maging malungkot talaga, pakinggan ko yung snuff ng Slipknot. Snuff. Gago. It's a really good song. Yes. Yes. Or Dance with the Devil. Dance with the Devil. Immortal Technique, pare. Gusto mo ma-depress. Mood setter, tangina. Sobrang... Pang date night. Pakinggan mo siya. Pang sex music. Habang nagkakaroon. Anong ginawa niya sa nanay niya? Gago. Yun, tinitigasan na ako. Yun yung papakinggan mo pag nag-pregame ka bago mag-party. Tapos parang, dito na lang ako. Ayaw na umalis eh. Oo. Ay, next. Okay. By Eugene Ilagan. Ilagan mo to. Meron ba sa inyong dalawa na musically inclined, may instrument ba kayo at na alam tugtugin? Hindi po titi. Kakasabi ko lang. May alam ka bang drums? drums? As in, tugish-takish. Alam mo yun? Tug-tak. Kaya ko i-intro lang siguro yung sugod. Yun lang. Tugtak. Ikaw may... Yung tabs lang sa guitar. As in, alam ko lang yung head. Sino kasi Jose Feliciano? Sobrang basic. I know like 1 or 2. Alam ko lang yung Deep Purple, yung Smoke on the Water, tsaka Hedwig's Flight from Harry Potter. Yan lang. Naalala ko yung tinugtog niya yun sa Uno Murato. Kasi may gitara dun, di ba? Tapos kinuha niya yung gitara, tapos tapos binaba na niya. So parang anong nangyari? Freeze! 90 degrees! So pakinggan mo yung remix ng Smoke on the Water sa Dance Route. It's the worst thing. Si Alex siya marunong. Multi-talented si Alex. Marunong siya mag-piano, bass guitar, and bass guitar. And our heartstrings. Marami akong alam. Insecure. Bakit niyo ako hinahype? Si Joel Mijares. Anong kanta ang gusto mong tumugtog sa libing mo in the future? Fuck, pare. Alam mo yung kanta ng X-Men? Kung pababa na yung casket. Nakatayo yung casket mo habang pababa pero umiikot-ikot. Gago kasi yun. Tas may stats. May stats? Bobo-ness 10. Life 0. Sa uli, di ba? Shot sa space. Ano ba magandang kanta para sa libing? I wouldn't say for mine, pero every time I hear it, iniisip ko yung mga libing. Yung I Will Follow You into the Dark. Blinding light, summer's in gaze of light, our hands clasped so tight. Pag sabi niya nag-clasp eh. Nag-clasp eh. Tangin mo Ben Gibbard. Mas maganda yung The National. Ikaw, Sinabi yung X-Men? Kung seryoso pare, sa totoo lang, sobrang hack ako eh. Helena pare. Ako, hindi ko alam. Dust in the Wind? Remember when we had to decommission a table to Solid OK? We all sang that, if there's something I could say, if I say. What song is that? Helena. Helena, out there.
Kakasabi Ay, niya sorry, lang. What's sorry. the worst that I could There, yeah. say? Binoto ko si Duterte. In-RKO ni Orton Randay. Kasi may comma eh. My diabetes, my candy. Siguro, sa akin gusto ko working for the weekend. Ay, nalaka tayo. You want a piece of my heart? Dun, 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 dun. You better start from start. Everyone's wants To see what you'll do. Tapos patay ka na. Wala ka na ginagawa eh. nakabarong lang siya mga eh. Dead. Okay. Miyak nanay mo. Tapos tumutugtog yun. Favorite Radiohead song? Sorry Hindi, wala akong alam na. Baka alam ko yung, sila ba yung kumanta ng yung, wala akong alam na Radiohead. Ako hindi ako Radiohead fan. So hindi Ako rin. masasagot pa. Ikaw? Sobrang basic lang yung mga Hindi, ano? high and dry, gano'n. Okay. Galing ba sa OK Computer ba yun? I think so. Hindi ko computer. Yung may album sila OK Computer. Sobrang wala akong alam. Radio sucks. So, Michael Fernandez, what brought you into K-pop and top 3 tracks na tingin nyo underrated? Okay, unahan ko na. What brought me into K-pop? So, may ka-date ako sa Bumble. Tapos mahilig, sobrang hottie niya. Tapos mahilig siya sa K-pop. Nag-research ako online eh. Favorite niya Blackpink. Oo nga, Jennie Stan ako. Basura eh. At mahilig din siya sa Twice. Oo nga, dapat kasi bigyan pa ng line si Chewie eh. Kasi I wanted to get late. Tapos hindi, like, nag-fizzle out yung conversation. Tapos left na ako with all of these knowledge. Ng mga babaeng to. Sana mo might as well. Catchy naman yung Can't Stop Me. Ako, ikaw, tsaka si Mark. Pero sa akin nanggaling sa masama eh. Si Oo. Mark, musically gusto niya eh. Yung naalala ko yung isang beses, minessage mo lang ako, happy birthday, Jonghyun. Tapos ako, sino to? Sino ba't mo kami message ng ganito? Hindi ko to kilala. Ang pinaka nandiri sa akin may app doon sa phone na parang kunwari tinatawagan ka ng twice. Anyong Andre! Mga gano'n na. Pero wala kwenta. Ito ginagawa na rin niya. Hindi ko ginagawa Ano yun. ba? May Okay. bayad ba yung app na to? Ha? May bayad. Wala naman. Hindi naman ako ganun kasi. Okay, top 3 underrated tracks. Tracks, okay. Mga B-side ako. Baby Blue Love. Hindi necessarily Twice though. Pero Ah. okay lang kung yun yung sa tingin mo. Underrated tracks. Tracks, meaning mga kanta na underrated sa Twice. Yun, Hindi kailangan Twice. Nakikinig ka rin naman ng ibang Bulldozer, BDZ. BDZ. Hell yeah. Sobrang banger ng... Banger lang siya eh. Like a bulldozer. Daming tanks, Napaka- daming soldiers. Sobrang chantable song niya lang eh. Parang, tas, not K-pop. Hated tong kanta ngayon. Pero sobrang earworm niya eh. Yung boom pala. Boom pala, boom pala, boom pala, yeah. You Sa akin- get no rest, just make me way. Sa akin, sakto lang yung kanta na yun. Sakto lang, it's not their best. Ang basura yung Celebrate, di ko masyadong trip. Dude, kaya nabali leeg eh ni Chaewon. Chaewon. Okay, ano Okay. pa? One more. Tapos na. Ay, nakatatlo ka na. BDZ, Boom Pala, Baby Blue Love. Okay. Baby Blue Love. Ganda nun. Surprising nga, ba't dito single? Okay, top 3 tracks na sa tingin ko underrated. Did not get the love it deserved. Ang Cosmic ng Red Velvet. Cosmic ng Red Velvet. Next up, meron akong pinapakinggang girl group pangalan Billy na hindi sila ganun kasikat. Meron silang kanta pangalan Superstar. Okay. Superstar, as in yung word na soup, nakadikit siya sa word na pasta. Okay. Yun, sobrang solid nun. And K-pop song na sa tingin ko underrated ay Make Up by The Deep. Okay, next up question. Top 5 Kanye West songs by Inot na Ella. Top 5. Isa-isa muna kasi fucking hirap. Hindi ako ganun ka-Conway fan after graduation. Hanggang dun lang. Hindi. Beautiful Dark Twisted Fantasy. Maganda rin. Sige, okay, let's start. With features din Mercy. Lamborghini Mercy. Mercy. Lago. Taga. Lagro. Fairview. Shigo. Where I go. Papunta ng Fairview. So yun, Mercy. Stronger. Fuck. Can't tell me nothing, pare. How we gonna move in a room full of no's? How you stay faithful in a room full of hoes? Ina. Tapos, anong kanta yun? Yung kaisa-isang slow ballad yun na gusto ko. Heartless. Ako Joby. So heartless. Tapos lastly, let's make it, ano yung Poopy the Scoop?
Scooping the poop. Ano yan ulit? Poopity scoop. Yun ba yung kasama niya si ano? Ay, hindi. Yun yung mga, sa mga ano, hindi na pala siya bago, no? Oh, sorry. Sabi ko dapat bago pero tagal na pala nun. Sorry, Through the Wire. Let's Through the Wire na lang. Mm. Sorry, wala akong masyadong alam kay Ikaw, Kanye. Aldo, may mga Kanye ano. Through the Wire. Through the Wire, All of the Lights, Mm, Father good one. Stretch My Hands. Tapos, he has this one from Sunday Service Choir that I like, yung Rain. Just like if you listen to that alone, it's kind of chill. Nice. Ay, ako naman. Ah. Flashing Lights. Flashing Lights. Sobrang, yun lang hinata. As I recall, I know the show. What do I know? Baron. Okay, Flashing Lights. All Falls Down. Oh, false now. Okay. Couldn't afford a car. So Named he her named daughter daughter Alexis. That's a bar. That's a bar. Gustong gusto ko yung Monster. Dude, tangina. First things first, Okay, I'll tama. eat your brains. And I'm the right teeth and fangs. Tapos ano pangalan ng kanta na yun yung kasama si Rick Ross? Yung best Rick Ross verse ever. Di ba, parang Devil in the New Dress yun? Yung ba yung kasama niya si Jay-Z? Hindi. Devil in the New Dress nga. Yung kasama Okay. niya si Rick Ross. Nakalima na ba ako? Okay na yun? Next one by Great Abalos. May kapatid niya si Good at si Okay lang Abalos. Si Better. Anong favorite J-pop song niyo of all time? Rebellious yung pangalan. Rebellious. Ah. Great Rebellious. Anong favorite J-pop song you of all time? Of all time, this is fairly recent. Kasi ito lang yung talagang nag-boom sa akin na J-pop. Boom pala. Hindi. Yung Boom Tarat Tarat. Hindi. Yung Atarashi Gako siya. Otona Blue. Otona Blue. Grabe. Nasa circulation nun ng playlist ko dun. Ako, favorite J-pop song of all time. Driver's High ng Larkin Show. Kung ganun man siya pinopronounce. Paano? Larkin Show. Driver's High. Yun yung team song May ng... mischievous look ka Yun parati. yung team song ng GTO. Sobrang gustong gusto ko yung kanta na. Ikaw? Kasama Any ba J-pop? yung mga lumang city pop? Pwede. Okay, Midnight Pretenders. Oh my God. Ganong klaseng tao ka. Okay. Let's skip na natin to 5 albums that you wanna bring. Sinabi na natin yun. What's the lyric that hit you harder as you got older? Oh fuck, meron din sa song ng Lamb of God. Ang pangalan ng song na yung Redneck. May sinabi si Randy Blythe. You can tell the same lie 1,000 times, but it never gets any more true. Yun. Bakas naman na yun. Sa akin, Kanye West Bound 2. Ano? I wanna fuck you hard on the sink. Hindi, I like to ride my bicycle. You say black, I say white. Never land. Na Peter Pan. In Star Wars. May ganun siya, diba? Yo man, I never liked Star Wars. Shut up, Freddy. Parang, Sinabi mo lang sa Suicide Boys na I'm the king of self-doubt, but I doubt I'll never will. pero hindi naman siya parang, pinakinggan ko siya nung bata ako, tapos parang ngayon, mas nag-hit hard siya. Pero mas nakaka-relate na ako sa mga, yung nga sinabi ko si Adrian, nung nagsimula na ako ulit makinig ng Suicide Boys, nung ko na-realize, tayo na medyo malungkot lang talaga ako these days. Dude, kasi sinabi nila, pinapatutog niya mga 2 a.m. Nakatingin lang siya sa ceiling niya. Sa beats, ibot na ako yun. Sobrang high on cough syrup daw. Sabi nila. Sip and lean. Purple Sprite. That dirty Sprite. Uh, Sarap ng dirty Sprite actually. Actually, lahat ng cough syrup, wala ng codeine yan eh. Pero alam mo, as it is, ang sarap niya. as a beverage. As a cool beverage. Yung aking throat. Okay. Next by Moses English. Tangina, Moses na English. Yes, pare. Okay, Lito Camus. Wala akong alam. Wala. Search lang natin, Lito Camus. Siya ba yung kumanta ng Boom Tarat Tarat? Boom Tarat Tarat. Siya yung kumanta ng Wawawi. Ako? Nagsulat ng Wawawi. Tama ba? Siya yung nagsulat ng Wawawi. Gusto ko yung theme song ng Wawawi. Wawi. Siya nagsulat ng 8-8. Fuck. 8-8. Tayo. Bakit Papa? Dude, 8-8 pa. Chupa. 8 pa. Tangina, Lito Ito ba Camus. yun? That's a wordsmith. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Hindi. Ang siyang hanap. Gago, Lito Camus based, pare. Pero ba yung? Oh, Oh fuck. shit, ang dami ng hits ah. Lito Camouflage Store. Lito Camo. Para siyang David I'll see Pomeranz the end. of like Pinoy TV shows. Yung nickname niya ay The Novelty Hitmaker. Okay. Haba nun ah. Okay, next. By Mark Anthony San Juan,
K-pop song you can dance. Basically, all the high energy K-pop songs. Kaya ko yun. Oo. Yung isang part sa Wannabe. Gago. Kaya ko yun. Yun lang yung ginawa niya eh. Yung kay Edgy. Gago, nagtutwerk nga yung twice sa donut nun eh. Tangina, wild and out sila sa concerts eh. Yung Four Walls. Four Walls. May choreo bang Four Walls? Ay, choreo Love ba? is for wow, 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 wow. Ito naman, nice question by Joseph Marfori. What are your favorite? Marfori. Tigisan na lang tayo. What are your favorite paroke ni Edgar or kamikaze songs? Gusto ko Tsokolate. Di ko sabi sa akin dati. Na mahilig Kumain kumain ng ng tsokolate. Ako Hirap naman- ng kainin mo na Nang siyang tae. What? Nag-transition. Bam, 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 bam. Ako, classic Harana. Dude, Harana. Which is not even their song though. Good cover though. Good cover. Pero kung original, Gitara. good. Ganda rin ng Bling gitara. blong, bling blong, bling blong. Bakit pa? Ito yung, for those of you who don't know, Kailangan. the early version naman ni Alexio. Nagbi-musical comedy si Alexio eh. May dala siyang gitara sa stage, tapos kinakanta niya. Alam mo, tenant, tenant, tenant. Ito yung kanta ko. Tenant, tenant. Tukol sa imbutido. Tenant, tenant. Bakit pa kailangan may pasas? Tapos bababa ko ng gitara. Tapos mag-stand up lang siya normal. Sa Kamikaze naman, dude, you can't go with yung ang dramang kanta nito pero sobrang huling sayaw. Huling pare. sayaw? Fuck! Tangina, kasama si Kyla. Nung live si Jay talagang sinusubukan niya lahat para makasabay kay Kyla pero hindi. Kita mo pinagpapawisan yung likod niya eh. Tapos si Kyla parang wala lang sa kanya. Narda. Like, nung Oo lumabas nga, yung inlove ako Narda, sa kanya. Tumalon kaya. Ako sa bangin. Ang ganda ng Narda, no? Dude, very unique. At its time na yun yung concept mo. Hindi ka in love sa random person. In love ka kay Darna. Ikaw, Aldo. I have to go with Narda as well. Narda, no? Pag nasa jeep ka, tapos yun yung song na, Parang Laki siya sa jeep. pamatay, di ba? Narda sa jeep. Hindi. Ibang feel siya. Ibang Gag. experience. Parokya. Parokya. Gitara. Yung Gitara. first ko na ginusto from them. Uupo na lang sa upo. At tatayo na lang sa tayo. Okay. Para lang daw sa akin, sige. For King Freak, top 5 metal subgenre and why? Genre. Genre. Subgenre. Subgenerator. Okay. Subgenre. Why? Okay, first talaga, kasi lumaki ako dito, new metal. Second, yung nag-open my eyes to heavier music, metalcore. Third, yung pinapakinggan ko ngayon, deathcore, which is a combination of death metal and hardcore. Number 4, industrial metal, yung mga Rob Zombie, Rammstein, Ministry. And let's go with the last one. Fuck, this is the hard one. Maybe power metal kasi nandun yung Power metal, solid. no? technically nandun yung Dragon Force. Technically Iron Maiden power metal. Talaga ba? Or Dream Theater. Ano ba? Power metal. Exodus yung nakalagay. Exodus. Tapos yun. Okay na saan yun. Okay. Kay Peter Paul Flamiano. Gaano ka-important sa iyo ang lyrics? Kahit ba maganda ang music sonically pero hindi maganda lyrics, nakaka-turn off na. Or as long as maganda pakinggan, wala ka na pakialam sa lyrics. Depende. Depende. Kasi may song yung Metallica, ang pangalan ng song Frantic. Ang ganda ng music, ang bigat. Tapos yung lyric, talaga kahit ng bata ako, my lifestyle determines my death style. Like, kahit ng bata ako, tumayo yung balahibo ko eh. My lifestyle determines my death style? Eh, ganun din pag ganun. Hindi kaya eh. Pag nakikinig ka ng K-pop, ganun din eh. Pero Sa akin, sobrang minsan hindi ko na pinapansin yung lyrics pagdating sa K-pop. Depends nga. Pag sa K-pop, wala akong pakialam eh. Putang ina, boom pala. Boom pala, boom You pala. can make everything, don't when we say. Pakiclip nga nung... Boom pala. Pati yung Zimzalabim. Tangina. Like, ano rin kasi, kung gusto mo ng... May mood din kasi pag gusto mo makinig ng Yes. something Yes. lyrically, ano eh. Yung Suicide Boys. Suicide Boys. Kung gusto Sobrang mo ng... ginaglaze na lang natin. Gago, FTP, pare. 666 Lunatics, pare. Fuck the population, pare. Scream with the blade, pare. Ruby the Cherry. Ruby the Sa mga favorite G5 na until death, pare. Gray, pare. Okay, sige. No? Yung sa mga favorite like K-pop songs niyo. Do you like know the lyrics? No. Nag-research ka ba? Si Alexio baka ako. Oo, pero ano siya eh, may mga K-pop songs na super shallow lang naman talaga yung lyrics. Like,
designed to be pop hits sila. Hindi naman parang Pero may an mga introspection. deviously, may mga deep, like yung What is Love ng Twice, kung nakakayak yung lyrics niya. You like it ng Twice. Oo. Yung tungkol siya sa pressures of social media. Ba? Oh, yung Diba? sa, tama, tama. Diba? Oh, yung pag, bibib, lipstick, mama, the guy, like, gaga, kurte, wala mistletoe. Or there are tracks na parang nag-research ka. Kilala Tapos ko si Jamorant. Sorry. Yun naman tayo. Merry Christmas. No, like after researching, tas nalaman mo yung meaning Yes. ng lyrics that you like the song even better. Yeah, parang may mga times na, okay, ito pala sinasabi nila dito. Mas na-appreciate ko na ngayon ng... But it doesn't matter at the time, eh. Oo. It was a banger either Mas way. ano siya eh, mas you're looking back at the song na eh. Mm. Tinatry mo na intindihan. Very siya. rare. Yung pinakinggan sa akin ni Election na gusto kong sabi, yung Girls Capitalism ng Triple S. Pero, Girls Capitalism and Triple S. Call me beauty. It's about basically parang Self-acceptance. self-acceptance. Gago ganda nga eh. Very Yung positive. inverse naman nun, have you ever researched the song, found out the lyrics, and then you didn't Yung like it nga, yung afterwards? para sa akin, yung Metallica kasi, okay. my lifestyle determines my death style. So, Ako hindi ko gusto na ginamit mo lang yung word na determines sa kanta eh. Parang, this word is too big. Okay, next. Paul Mathias. So, paabutan na lang natin ng 5. Then, we'll wrap it up. Sige. Anong gateway song mo sa rock metal? Sa metal talaga. Ang gateway song ko, yung One Step Closer. Kasi yun yung isa sa mga first songs na napakinggan ko na may sigaw. So, you shut up when I'm telling you! Tapos yun. Magmula nun, bumigat na yung trip ko eh. Ako since bata ako, nakikinig ako ng rock music. Rock music? Kasi yung tita ko mahilig sa rock music. And ang isa sa mga first Rock, memories rockability? Nag-rockability ba siya? Alam mo yung rockability? Ano yung rockability? It's a genre of music. Parang yung mga, may kumanta ng ten den 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 Mississippi Queen, mga ganun yung style. Hindi, ako yung mga pinapakinggan ko nung bata ako. Like, too young for this, I feel like. Nung The Doors ba? Fuck. In the end? Hindi Sobrang naman. dark na lang. Yung mga tipong like hits na talaga na break on through. Break on through till the other side. Tapos parang interesting lang siya sa akin as a child. Alam mo yun. Tapos Dark nakikinig pa rin. ako ng Deep Purple, hindi Smoke on the Water, ano tawag, Black Knight, ganun. Maganda yung eh. So yun yung gateway ko, bata pala ako yun eh. Kaya ngayon, K-pop na pinapakinggan ko eh. A lot came from mga video games, for sure. Oh, for Oh, sure. yeah, yung The Doors nga, nasa Tony Hawk's Underground. Yung Peace Frog. Oh, yung Peace Frog. Tapos pati yung Riders on the Storm, first time gumamit lang AI. Yung Riders on the Storm, diba? Featuring Snoop Dogg, pare. Hindi naman, pinatong niya lang naman lyrics. Riders on the Storm. First time I heard that was Do sa this. Need for Speed Underground 2. Yung Peace Frog malupit eh. Kasi sa gitna ng kanta may monologue siya eh. Like to skate off, but ang sasabihin mo, Jim Morrison. Blood in the streets in the town of New Haven. Played by Val Kilmer. Pero, Oh, gago. I wanna know what is love. Paki-block na lang po ito. Paki-docs na lang What siya. is love? They say it's as sweet as candy. Oh! They say it's like flying in the sky. Gago ganda ng part. Yung They ito kay say Gio, you di ba? smile all day Oh. long and they say the whole world looks beautiful. I wanna know. So lang naman namin mahaling kami ng mga tao. Ng mga ebabs. Favorite song nyo habang nagkakape? Di ako nagkakape. Ako din eh. Die. Stupid. De joke lang. To Andre, Ikaw, ito, nagkakape ka, di ba, Aldo? Anong pinapakinggan? City Pop? Hindi, yun nga, Yacht yung mga, Rock? I don't more see. than a feeling ba yan? I Habang don't By nagkakape? Boston. Medyo intense ang more than a feeling, ah. More than Hindi, okay, it starts out really slow eh. Pang ano siya, may buwelo siya. Okay. City Pop. Di ba? Si City Navarro yan, di ba? City Pop. Okay. Pang main... okay. Nasagot na to. Kay Rain Santos, pang main character song mo kapag nagko-commute ka tapos nakatingin ka sa bintana na parang nasa music video. Gago ako, meron ako. MGMT Kids. Pinapakinggan ko siya isang beses, nakasakay ako sa Grab, tapos nakatingin lang ako sa bintana, tapos so parang Lungkot ako. ay pinama sa mundo na to. Banggaan nyo na, sir. Sir! Banggaan nyo na, sir. Sa tabi lang po, tapos graveyard yung katabi. Ikaw, Aldo. Okay yung yung Luther ni Kendrick.
Feel mo ikaw si Kendrick Lamar. Hindi, Oh, hindi. nice. Just Pakita mo mga titi mo. Oo. Blackface ko nga sa harapan namin. Just yung, if this world were mine. Ah! Okay siya. Go! Sapat. Sorry. Ang ganda ng katang nun. Sorry. Oo, maangas siya. For If that it- main it- character energy, If mag-isa ka it lang was up to nagko-commute. me, I wanna tear it all about it, no sympathy. Ganda nun. Bam bam boom bam boom. Oo. Next. Yung akin naman, Roses ng Chainsmokers. Best song nila yun, by the way. Huh? Roses. Say you'll never let me go. Pow, 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 pow. Yeah. Nilabasan lang siya eh. Okay. Kay Michael Santos, sino ang mas malaki ang nota? Ikaw o si Red? Hell yeah. Anong nota? Penis. I've heard malaki daw kay Red. Yun lang. Mm. I'll keep it at that. Sabi daw nila kasing laki daw ng ano. Magagalit na naman si Red sa atin. Sige, eh. sige. Okay. Dapat nandito siya eh. O sige, Okay. next. What's the peak K-pop generation? First gen? Third gen ba? Third gen? Ano ba yung sa third gen? Twice. Okay, third gen pala, sorry. First gen, mga ITZY. ITZY na yun, mga New Jeans. Damn, I miss New Jeans. NMIX. NMIX. Gago! NMIX. Sabi mo, yun na yung ult mo ngayon, yung NMIX. Ult ko ang NMIX these days. I think, dude, Sobrang galing nila eh. dude, ang galing. Kilala mo yung, alam mo yung kinover nila yung sa Stray Kids? Sino yung visual na ginaya niya si Felix? Kakakuha niya eh. Si ano? Sino ba? Si Sol yun. Oo, si Sol yun. Galing Hindi ko nila. sila ult. Ult ko pa rin ng Twice pero sobrang into I think NMIX. vocally sila yung the best. Oo. Like dati Red Velvet, feeling ko sila na eh. Yes, and peak K-pop eh. To Andren, kaya ba't hindi ka na, ba't hindi, P-pop? Hindi ako fan ng P-pop eh. Kasi feeling ko, tayo na makakaroon. Ako lang nagsabi nito, it needs its own identity. Kasi kita mo, ginagaya lang nila yung K-pop eh. So yun lang sa akin. Mm. Top K member bias. Top 5K pop girl group member bias and why? May why? Sagutin mo na lang ng ano. Bias in each group. Hindi. Well, bigay ka ng 5 paborito mo na lang. Sige, sige. Sa Twice, si Jonghyun. Amen. Sa Le Sserafim, si Chaewon. Siya yun. Sa ITZY, si Yeji. Edgy. Sa Blackpink, si Rosé. Rosé. Kulang ka na isa pa. Sa Red Velvet, si Sulyon, pare. Si Hell yeah. Si Red Velvet? Red Velvet! Sul yun? Oh, bakit? Si Sul yun sa NMIX eh. Hindi, fuck! Sulgi! Sorry. Sulgi. Yan. Parang siya multo eh. Mark Sulgi. Si Sulgi nga si Mark. Yan yung pangalan ng drummer na. Oh. Jong yun. My man. Wendy. My man. Kailangan ko sabihin, Twice Jong yun. Red Velvet Wendy. NMIX Haewon. Ang ace ng JYP daw ngayon. Ang ace ng JYP. True. Ano pa ba? The Seraphim. Kailangan ba? I mean, actually ano ako eh. Chaewon presenting ako pero sa totoo lang. Saan to? Anong ba? Sa ITZY? Hindi, I mean, Sa Twice? bumili ako ng Chaewon flag pero hindi naman talaga si Chaewon yung Oh, ano si ko. Jong yun gusto mo. Hindi, like sa Le Sserafim, mas Chaewon ako eh. mas Yoonjin ako sa Le Sserafim. Eh. Okay. Pero may nakakatawa lang din kasi na may Chaewon flag. Sorry like sa mga Fearminas, kita mo talaga kung sino Sorry na. pinakasikat sa kanila. Ah, By far. Sobrang layo. At least sa Twice medyo bumabangga-bangga pa sila Momo kay tapos sa ITZY si Lia. Okay. Naka top 5 na ako. Ikaw. I defer to you guys. When anything with K-pop. Sige, Si Aldo paboritong K-pop group niya, FX. I just know one song. Nakuwenta sila na 4 Walls. Okay. sige, last 3 questions. Half time maganda. Wala tayong experience with vinyl at all, no? Sa Vine? Ikaw ba? Vinyl, may experience ka? Wala eh. Wala. May nag-post lang dito. Picture ko, tas picture ni Plasma. Laban sa Universiculo 11. Andren versus Plasma. Kapag narinig nyo to, bibiyakin. Okay, ito, without restrictions, living or dead na artist, what top 3 concerts are you going to attend? Fuck, dude. Okay, una, yung guys sa Lost Prophets. Kailangan sabihin yung shocking. Ano? Living or dead, I guess I would have loved to see Aaliyah. Talaga? Rock the boat! Hindi. Rock the boat! Iba yun eh. Hindi ba? Wait, hindi siya cover ng Aaliyah song? Interpolation siya. Kinuha lang nila isang part, tapos ginawa nilang... Sige. Alive or dead?
I Sino ba mean, yun? may mga alive artists Iron ka ba? Maiden, syempre Oo. number 1. Lamb of God, napanood ko na. Ano pa ba? Dead. Sino ba yung mga patay ng idol ko? Siguro, ang mag-open ng concert ng Slayer ay si Patrice O'Neal. Siya yung magko-comedy. Tapos, Ay, yun siya yung mag-set habang papasok yung mga tao. yung mahirapan siya. Oo. Tapos, ang tutugtog, yung Pantera, full lineup, buhay si Dimebag Darrell. Okay. Tapos, ang magko-close, Iron Maiden, yung tatlong vocalist nila kasi patay na ata yung dalawa, si Blaze Bayley, tapos si Paul Diano. Yun, so, yun, magti-triple threat sila. Mag-switch sila sa kantang Wrathchild na lumabas sa Killers album, yung second album nila. So, yun. Gusto mo ba, Bakit? plano ka ng festival Tapos mag-set ka pagkatapos sila lahat. Ako yung magko-close, syempre. Andren Fest 2027 to eh. Tapos yung walkout music mo, Pantera Walk. Oo. Can't you see I'm easily? Okay, top 3 artists na gusto ko panoorin, alive or dead. Siguro mostly alive yung mga gusto ko panoorin. Gusto ko manood ng live ng kompletong Earth, Wind, and Fire. Dude, banger yung Earth, Wind, and Fire. Diba? Wow. The reason. Galing lang nila, pare. Sorry. So yun, Earth, Wind, and Fire. Tapos, MJ, Michael Jordan. Ay, hindi si Tyson? Game 6. sa Michael Jackson, gusto ko manoorin live. Tangina na. Tirang ko lang. You are not alone. Gusto ko panoorin yung binababa niya yung M16 na Ano kaya context nun, no? Feeling ko sa Earth Song. Baka may... Earth song talaga, di ba? Tapos yung sundalo, Binaba niya, G. binaba niya Kung totoo sundalo, hindi niya siguro. Ginagawa mo, Michael Jackson. Tapos, gusto ko manood ng Kero Kero Bonito na live. I think, some of your friends know her, di ba? Parang gusto ko lang talagang, like, lalo na ngayon, ang ganda kasi nung huling, like, yung last few releases nila na parang, sobrang solid nito live. Ikaw, Aldo. Sobrang ADHD nito. Go lang. MF Doom, Okay. America. Okay. Ganda yan, Tapos Michael Jackson. Tapos I think si Jackson, hindi si Tyson. No, si Jordan. Jackson. Game 6. Hindi ba si V? V. V for Michael. No, nakita niyo ba? Sorry. Napakinggan niyo yung bagong DJ Bombay. Oh. Oh, it's pretty good. I mean, it's the same song. Oo. Na mas updated. Yung mga lyrics. stuff. AI. Pero ganun. Maganda yung actually. Actually, America solid din Dude. Straight up, Sister Golden Hair. Tapos papasa niya yung microphone kay Michael Jackson. Sister Golden Hair so bright. Magic. Well, I had to go on Monday. And Naging usher yung But- mom ko but- sa concert Ba't nila. naging Bee Gees yung boss? Naging Bee Gees ba? Kasi Bee Gees din solid, no? Dude, stay alive lang yung alam ko eh. Talaga? It's only words. And words are all I have. More than a woman. More than a woman. Hindi yun. Diba, hindi? More than a woman. More than a woman to me. Okay, ito yung last question para sa akin. Last question. Last question na natin. Maganda naman to eh. Songs you have an attached core memory with. Ito. Kaya sinabi ko pang main character energy yung Roses ng Chainsmokers. Pagkatapos nung gabing yun, bumamba ako. Tapos nakipag-date ako sa girl. Tapos di niya ako nagustuhan. Like ito yung nag-caution hot ako. Tapos alam kong pangit yung date. Kasi Kailan to nangyari? 2018. So, this was a bit before nag-solid okay na ako. Tapos, bumamba pa ako. Tapos, pauwi na ako. Sobrang bad trip ko. Tapos, tumutugtog lang yung Chainsmokers sa bus. So gusto mo ba yung kanta o hindi? Gusto ko. Pero attached siya sa core memory ko eh. Diba? Akala ko kasi parang kaya siya nakadikit sa'yo forever kasi burat ka sa kanta na yun. Hindi kasi burat ako sa situation and it just so happens yun yung tumutugtog sa bakit. Bumamba ka sa gig to. Open mic lang naman. Okay. Tapos bumamba ka rin sa date. Sobrang hot niya eh. Ako, nag-iisip ako ng kanta na attached to me. Thanks for the memories. Saan siya attached? Attached siya sa time na high school ako na nagte-training ako sa track and field. Tapos habang
habang Bakit? Nadulas. Di ba tayo pwede modulas? like, nung unang beses ko siya narinig kasi nasa training kami, tapos pinakinggan ko siya on loop. Parang pinarinig siya sa akin ng kaibigan ko sa iPad Nano niya. Sa Express Music. Sa Express Sabi ko, Sony? Oh, Hell tapos yeah, sabi ko, dude. pwede ko pahiramin yung phone mo, tapos magano. Tapos parang sobrang, yun yung time na nakinig na talaga ako ng pop punk, mga ganon. So Nice. parang, very, very ano siya, eye-opening siya for me, na malupit tong genre na to. Ikaw, Aldo. For me, yung Take On Me by AHA. Aha. Kasi yun yung kinanta namin ng parang Battle of the Bands sa school. Nice. Tapos, Nanalo kayo? Nanalo kami, pero pinagtuwanan ako ng mga teacher. Kasi, Bobo. Di, kasi nakalabas burat mo. sobrang daw. Parang, Gumana siya. Di pa, kasi abot ko yung notes, so sabi ko, hindi pa bumagsak yung balls. Abot mo yan, taas nung kantang nun eh. Wait, sinabi siya ng teacher mo? Connie! Sabi siya ng teacher mo, abot mo yun, kaya Hindi kasi, yung bayag mo, hindi pa bumabagsak. Parang, Nakakrush siya. Hinahate lang ako ng teacher. Support na ako. Napaka-inappropriate sabihin ng Sobra. teacher sa'yo na, naabot mo yung note, yung high note sa take on. Hindi pa siguro bumabagsak yung fucking balls mo. Okay, hindi bumagsak sa bibig ko eh. Si Andon minsan nag-send lang ng mga ungol yan eh. Hindi yan. Hindi yan. Takin na to. Bakit? Di na pa tayo pwede mag-jokes? Guys, thank you so much for watching. Ito na po yung end ng mailbag section natin. May plugs ba kayo? Next week pa naman lalabas, diba? Next, after May na ata to lalabas. Wala akong, Ako rin. Hindi ko alam kung may show. Hindi ko pa alam kung may show pa ako. So, support us na lang. Follow me at Fundren in all social media platforms. Malapit na ako mag 10K, pare. Sa Facebook? Oo, tapos pwede na akong mamonetize daw. Or Ako whatever. nakatikim na ako ng 1 million views sa Instagram. So ngayon medyo wala na akong papel. Follow niyo si Alexia Tabafunda. Ikaw, Aldo. Aldo.cuervo@IG. Thank you so much, guys. Aldo, take it away. And that has been our episode for today. Guys, pwede na tayo matulog. Pwede tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.